Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito hong missing flood control funds, 'di ba? Mga nawawalang mga pondo na hindi maramdaman ng taong bayan. Tuwing 2 taon na po na nag-uulan-ulan, tuwing magsusona at pagkatapos magsona ng Pangulo, 'di ba? Nauna pagkatapos magsona ng Pangulo, we had Carida, 'di ba? Baha, umapaw yung napakatagal ng Marcos time pa na pinatayo na very effective na flood wall dito sa amin sa San Miguel River. Pangatlong beses ko palang nakita na yan po ay umapaw. Yung isa, tinayo yan noong 1980 ha, pero umapaw yan noong Ondoy. Tapos sumunod dito noong bagyo noong panahon ni Duterte. Doon ko naman po yan nung isa pang nakita na yan po ay umapaw. Ano nga yung bagyo nung kay Duterte? Kalimutan ko yung pangalan nun eh. Yun yung nagpalubog sa Montalban, sa San Mateo, Rizal, sa Marikina. Yun po, yung nagkaputik-putik na mini Ondoy yung epekto. Yan. Tapos, eto hong sumunod na naman yung Carina. 3 beses pa lang. Pero hindi ho nababangasan yung flood wall na pinatayo na yan ni Apulacay. Hindi katulad nung ipinatayo ni Duterte na flood wall dyan sa Navotas. Nag-high tide, nabutas. Hindi lang po nabutas, natumba pa yung flood wall na gawa sa firewall. Ayop. 'Di ba? Ngayon, ang sinasabi po ni Senator Ping Lacson dito, at ako po ay totally agree, no? Na hindi po dapat ang mag-iimbestiga rito ay ang Senado. Bakit? Mga kababayan, mag-house show lang po resulta niyan. 'Di ba? That's correct. Live po tayo ngayon, Cora. Live po tayo. Yan. Buhay na buhay po. Okay? Imagine po, 1 billion per day na mula po nung panahon pa ni Duterte ng 2016 hanggang ngayong panahon ni PBBM. 'Di ba? 1 billion ang nawawalda sa pera. Bakit po? Dahil po yan sa kakulangan sa isang plano para po i-address yung problema natin sa baha. Wala tayong national planning dyan eh. Ang nangyayari dito, kung sino yung may trip magpagawa ng flood control at malakas sa Kongreso, mahusay sa insertion, nababudgetan. Kasi kailangan para makapag-insert, malakas ka sa secretary ng DPWH. Kasi kapag nag-review ang Pangulo ng GAB o yung General Appropriation Bill, pag ni-review niya yan, yung mga miyembro ng cabinet niya, respective cabinets, like sa DPWH, yung secretary nito, and staff, sila po ang nagre-review. Siyempre, kung nakatimbre sa kanila ang insertion, malamang sa malamang, hindi po nila ito ipakikita sa Pangulo. At yung 142 billion ni Cheese na insertion na tinatanggi niya, pero malabo ang paliwanag, nakapagtataka na 26 billion lamang ang nakita ni PBBM o na veto ni PBBM. Ang tanong, bakit ganun lang kaliit? Saan napunta yung mahigit 100 bilyones? At bakit tahimik si Bongo? Matapos magamit, 'di ba? Walang iyang proyekto yan on behalf of Senator Bongo. 'Di ba? Si Mark Villar naman po, sobrang tahimik. Pag usapang flood control, meron po ang Duterte administration na 13,916 or 'di ba? Na flood control completed po ito. So, ibig kong sabihin, dapat po in the first 2 years of the Marcos administration or even up to the 3rd year, dapat po nararamdaman natin ang bisa ng flood control nila. Pero wala po eh. Palala ng palala ang floodings dito, hindi lamang po sa Metro Manila. 'Di ba? Imagine 1 billion per day ng pondo ng flood control. Sino pong demonyo
ang yumaman dyan o sino-sino ang nagpakayaman sa mga bilyones na yan. Nung huling budget po natin, tinalo pa ng DPWH. At para nga sa akin, unconstitutional yung budget natin ng 2025. Nakalagay sa Constitution dapat number 1, mas mataas ang pondo ng DepEd. Pero bakit po mas mataas ang DPWH? Tapos again, wala na naman tayong maramdamang nagawa nila. Pagdating ng baha, ramdam po natin talaga ang baha. Di ba? Kasi yung pera po ng bayan, Diyos ko, kanya-kanya tong mga politiko natin. Number 1 ang mga kongresista dyan. Sila yung nagpapagawa ng mga tulay-tulay, nagpapagawa ng mga flood control projects, ng mga kalsada. Di ba? Ang mambabatas, ang Senado, dapat paggawa lang ng batas kayo. Ang Kongreso, ang House of Representatives members, yung congressman, ang papel lang dapat nila, i-identify lang nila ano yung kailangan ng aking distrito na mapondohan. Hanggang dun lang dapat para maisama sa National Expenditure Program. Hindi para sila ang magsama sa GAA. Ang nangyayari po, ang nasa ating saligang batas, ang presidente ang magsasubmit ng NEP, yung National Expenditure Program or requested national budget for the succeeding year. Ang nangyayari po, ang ating mga kongresista, ang ating mga senador, yung mga mambabatas natin, sila ho ang nambubutas ng NEP. Diba? Hindi po nila kasi pwedeng dagdagan yan Pwedeng mabawasan, pero hindi pwedeng madagdagan yung requested amount ng presidente. So maraming mga proyekto po dyan, tinatanggal-tanggal nila at inililipat-lipat, nire-realign nila kung ano-ano sa kung saan-saan. Tapos papasukan nila ngayon ng mga proyekto, ng mga yung insertion nila. Pagdating po ng oras na pina-finalize na yung version. For example, in the House of Representatives, sila yung unang titingin doon sa panukala na budget. Diba? Dapat kasi, within 30 days from the opening of the new session, dapat magsasubmit kayo ng inyong budget proposal. Titignan nila ito. Sabi ko nga, bakit kailangan ninyong busisiin at pakialaman ng paglilipat? Kayo ba yung magpapatakbo ng paggastos dyan? Di ba hindi naman? Kasi po mayroon silang consideration pinapasok. At yun ang gustong mangyari ng Pangulo natin ngayon. Mawala na kayo ng papel. Kasi wala naman talaga silang dapat na papel ang mga kongresista sa pagpapatupad, pagkukontrata ng mga contractors dyan. Ito ho yung 2024 pa to, July 29 yan. Ito yung barge, Marikina, tulay ng Marikina yan. Tumama yan dyan, bumarabara yan dyan sa ilalim ng tulay. Now, kung ang Senado po mag-iimbestiga, Diyos ko po, si Mark Villar ang itinalaga na Public Works Chairman. So siya yung magpe-preside sa investigasyon. Kamusta naman kaya ang magiging laman ng committee report? Maging ang taong ito kailangang imbestigahan. Ano ang nangyari? Saan napunta? Bakit hindi maramdaman ang 13,916 completed flood control projects ng Duterte administration from 2016 June 30 hanggang sa June 30 ng 2022. 'Di ba? Pilit na hinahanap yung 5,500 na may ongoing. And then later on, napatunayan doon sa investigation at inamin po nila ng DPWH Secretary na patsi-patsi lang pala yung trabaho. 'Di ba? Noong sumunod na taon, pinagbigyan pa ng mga senador ng napakalaking pondo ang DPWH. Iyon pala, meron silang paisahang insertion through Chis Escudero. Diba? So going back dito kay Mark Villar,
Hindi po pwede na ang iimbestigahan lang yung sa kasalukuyan. Kasi mas malaki po. Dapat mas nararamdaman na nga yung flood control nila. Nasaan ang mga yon? Oh. Dapat imbestigahan din si Mark Villar dyan eh. Hindi pwedeng libre ang mga cabinet secretaries. 'Di ba? O naging cabinet secretary. Na ako naging happy lang naman. Di ko naman alam yung galaw dun sa ibaba eh. Mahina kang leader dyan. 'Di ba? Dapat meron kang indirect supervision doon na mahigpit. Dapat minomonitor ng maigi yung mga galaw doon. Nung si Villar ang umupo sa DPWH, dumami ang all home at crime water. Correct, di ba? Isa pa yan sa problema sa kanya. Ito nga, itong governor, si Dan Fernando ng Bulacan. Diyos ko, ilang lugar po ang Bulacan? Ilang lugar po ng Bulacan ang lubog sa baha? Yung Kalumpit nga, meron dong property si Mami Peng. Ha? Mula po nung magbaha dati, hanggang ngayon tuloy-tuloy na nakalubog yung lugar. 'Di ba? Tapos meron pala silang pondo na nakalaan para sa kanila, ilang bilyon 'yun. Hindi po nila tanggap, gobernador na po ang nagsasalita. 'Di ba? Tapos hindi po ito ina-address sa Senate. Ang paghahanap nito sa pondo. Kaya nakikiusap siya kay PBBM na yung mga pondo na hindi pa na i-release, i-release na. Ang tanong mga kapatid, bakit may mga pondo na hindi po nire-release ni PBBM? Kasi po meron po mga conditional for release. Ano yun? Yung mga conditional for release, ito yung mga kaduda-duda na proyekto na nakita nila during the review ng GAA. Pero naipakiusap sa Pangulo na, Mr. President, project namin yan baka pwedeng pagbigyan mo muna. So sa Presidente, sige, para walang gulo, pero conditional ang release nito. Kailangan i-justify ninyo na totohanan ng proyektong ito. Kaya hindi po mahirap malaman ng Pangulo nasaan napunta yung mga guni-guni na proyekto, yung totoong proyektong nakita niyang mahina matapos masubukan ng mga bagyo. Natumba lang, di ba? Nagiba. Oh. Kaya nga si Toby Chanko, shout out. Ngak-ngak na ngak-ngak sa pondo. Ang laki ng natanggap na milyones. Pero kamusta naman ang kanyang mismong lugar ang Navotas? Di ba? Nabutas yung kanilang flood wall nagawa sa firewall. Imagine, sa pangalan pa lang, hindi natugma. Flood wall, tapos ang itinayo, firewall. Natumba. Ang remedy na maagarang ginawa, sandbags. Ay nako. Kaya nga ho, para sa akin, hindi po talaga dapat na ang mag-iimbestiga dito ay ang mga mambabatas. Like doon sa House of Representatives. Hindi po dapat sila ang nag-iimbestiga sa kanilang mga sarili. Bakit? Nung SONA ni PBBM, hindi ba sila po ang kinastigo ni PBBM? Ang mga mambabatas natin. Oh. Tapos ngayon, nag-uunahan silang mag-imbestiga. Para saan? Ang nakikita ko rito, tututukan lang nila ng investigasyon. Bulacan po si Dan Fernando. Ang tututukan lang nila ng investigasyon dito, ang DPWH. Paano yung mga kasama nila? 'Di ba? Iti-trace ba ng House of Representatives kung sino sa mga taga House of Representatives ang may pondong ginastos at nasaan yung pinatrabaho? Oh. Meron nga akong isang nabasa rito. Ang sabi nga rin yun, kay Erwin Tulfo. Meron siyang kakwentuhan. Di ba naging congressman siya? Meron siyang nakakwentuhan na isang mambabatas. Ang sabi ng mambabatas ay
tinanong niya, sa tingin mo ilan na yung mga contractors dito? Sabi niya, alam ko 67 eh. Pero alam ko may iba pa diyan. Ang tanong, bakit po itong mga kongresista ay nauuwi po rin sa pagiging kontratista rin? Hindi sila yung literal na kontratista na may-ari ng mga construction firms, kundi mga kamag-anak nila. Kasi po, ang nangyayari dito, which is tinatawag ng Standard Operating Corruption, SOP pala. Standard Operating Procedure for Corruption is 40% dun sa pondo. Kung ang project po ay 100 million, 40 million mapupunta sa mga magnanakaw. Na binanata ni PBBM, hindi ko nila lahat ng kongresista ay tirador. Ang sinasabi ko, 'di ba, bato-bato sa langit, kilala nyo dapat ng mga residente kung sino ang inyong binotong congressman. Kung ang congressman nyo lalong yumayaman, gumaganda ang mga dingding at ang bahay, tapos yung lugar nyo, hindi kayo damay, dapat nadadala kayo. 'Di ba? Dapat natututo kayo. Kung kayo lumulubog sa baha, deserve. Deserve nyo yan. Kasi, hindi kayo nagpapalit ng congressman eh. Oh. Diba? Buti nga ngayon may presidente tayong bumanat dyan. Kaya tuwan-tuwa ako. Kasi bago pa bumirada dyan si PBBM, 2024 ko pa binabanata ng DPWH niya. And then recently, even before na magkaroon siya ng SONA. Kaya grabe yung mga ipokrito doon, palakpakan ano. Nung magsalita ang Pangulo ron, hindi agad yun ang sitayot, nagpalakpakan eh. Nagtinginan muna yung mga ipokrito eh. May marami ng mga tumayot pumalakpak, yung mga hindi guilty, gumaya na yung mga mukhang guilty. 'Di ba? That's correct, dapat po talaga. Ang hiningi po ng Pangulo, bakit ko po sinasabi kanina pa, na yung ginagawa na to ng mga kongresista at ng mga senador natin na pag-iimbestiga sa flood control na yan, ay hindi po akma sa gusto ng Pangulo. Hindi po sila ang hinilingan ni PBBM na mag-imbestiga. Ang hiningi ni PBBM ay Independent Fact-Finding Committee po, kumbaga. Parang nung pagkamatay ni Ninoy, di ba, yung Agrava Commission, ganon ang hinihingi ng ating Pangulo. Na mag-iimbestiga, dapat po ang investigasyon ay independent talaga. Marami namang mga independent firm na pwedeng mag-investigate at talagang willing na mag-investigate regardless gumastos ang gobyerno. Malaman lang ng taong bayan sino yung mga hudas na gumawa niyan. 'Di ba? But there's a greater risk. Baka kasi may mag-file na ng impeachment itong Dugyuth Party List, mag-file na ng impeachment laban kay PBBM, dali-daling sang-ayunan agad nitong mga kongresista. I-kick out nila si Martin Romualdez, magpalit sila ng bagong speaker. 'Di ba? Pababayaan ba naman ang mga yan na madisgrasya sila sa investigasyon na to? 'Di ba? Ang nakikita ko rito, ang Pangulo is taking risk na pwedeng ikatalsik niya sa pwesto. Dahil ang mababangga niya rito, mga kongresista at mga senador na may mga kapangyarihan sa impeachment. Well, for me, I would say it's enough to say protect the president pagka ganyan. 'Di ba? Dahil yung mga yan, hindi dapat umaabot na ng 2018 yung mga yan. Yung mga magnanakaw sa kabangyaman ng bayan. Tayo na paperwisyo, bahay ng mga yan. Naku, safe na safe. Nasa mga matataas na lugar. Marami pa. Kaya ang taong bayan, wala. 'Di ba? Tayo ang kawawa. Kaya tama po talagang nanalo etong si Ping Lacson, nanalo si Erwin Tulfo. 'Di ba? Tapos nandiyan si Rizzo Baby, Tito Soto. Malaki rin ang naitulong ni Ping Lacson noon. Tingin ko dapat to, tsaka si Soto pakinggan ng Pangulo. Pagdating sa budget, naalala ko noon na si
Tito Soto ang Senate President. Tapos Senador si Ping Lacson na 2018. Nagkaroon sila ng GAA. Yung General Appropriations Bill, yung GAA, ni-review nila. Nakita nila merong insertion na ginawa ang House of Representatives. Sila si Boy 10K, yung grupo nila. So, pinarating nila kay Digong. Ang ginawa ni Digong, i-broadcast na ibinito niya yon. Oh. Dapat ganon. Diba? Right. Kaya lang wala rin po siyang tapang para panindigan. Ay, yung insertion yung kay Digong noon yan. Sila Soto at saka si Ping Lacson yan. Pero yung huli, yung kay Cheese, 42 billion, tinatanggi nila. Obvious naman sa kanila galing. Yeah, dapat po. Okay. Kasi mga mambabatas natin, shame on you. Sa House of Representatives, kanina ho nagsimula na yung hearing ni Terry Ridon. My God! Yung bitter na yon. Hindi sa pinagtatanggol ko si Duterte. Si Terry Ridon, wala itong moral ascendancy para sa akin gawin niyang investigation na yan. Bakit? Siya ho mismo kurap Kauna-unahan niya, kung di ako nagkakamaling, nasipa ni Duterte sa pwesto. Hindi ba nung pag-upo ni Digong, yung mga aktivista, binigyan niya ng mga pagkakataon sa kanyang administrasyon. Inappoint niya yung mga aktivista. Si Terry Ridon, yung congressman, siya po ay dating congressman o representative ng Kabataan Party List. Tapos, nung time ni Digong, inappoint siya doon sa Urbanpur, sa isang opisina. Now, nung September inappoint, tapos December, nakailang biyahe na, 6 na biyahe na yata, abroad. Para sa opisina, para sa Urbanpur, nag-abroad sila. Ito pa, inaudit pa nila Duterte yung kanyang opisina. They found out wala silang trabahong ginawa in 6 months. Walang mga meeting para pagplanuhan paano nila ma-address yung problema sa Urbanpur. So na-terminate. Ngayon, nung naging congressman, pinagtitripan yung Dolomite. Kasabwat yung MMDH chairman ngayon doon. My God. Maniniwala lang po kung genuine yung kanilang investigation. Lubayan niya ang Dolomite Beach. Mag-focus siya sa DPWH para ipinpoint sino-sino yung mga kasama niya sa House of Representatives na merong project na flood control. And from there, puntahan, i-audit yung mga flood control projects na funded ng mga kongresista na yan. Para malaman sino yung nagtrabaho ng tama, hindi kinupitan yung pera, at sino-sino yung binabanggit ni PBBM na nagproyekto ng mga guni-guni. Diba? Ganun din sa Senado. Diyan po ako maniniwala sa hearing na yan diyan sa Kongreso ni Ridon. Diba? From Bishop, the HR and the Senate must begin investigating the ghost flood control projects out of 5,500 reported by the President last SONA and file charges against the magicians. I totally disagree. Kasi sila nga po yung mga sangkot dyan eh. Kaya nga ang sinabi ng Pangulo, ang gusto niya nga, nagpapasuggest nga siya ng SONA niya na baka meron kayong nalalaman. Diba sabi ng Pangulo, i-report. So kung meron kayong nalalaman mga kababayan, na congressman nyo na kinurap yung flood control, di ba? Hanggang groundbreaking lang, tapos wala na.
'Di ba? O hanggang poste lang, tapos wala na. Pwede nyo pong i-report sa kanya. I-message nyo yung ating Pangulo sa kanyang Facebook page. Binabasa po nila yan. Binabasa nila yan, naniwala kayo. Lalo na kung kayo ay pupunta doon sa Malacanang Museum, meron doong mga laptop sa taas, sa second floor. Pwede kayong mag-message directly to the President. Sina Sandro lang naman ang nakakabasa nun. Okay? Well, simple lang po ang sagot dito. They're so corrupt, so disgusting naman. The answer is this. Sabi sa Biblia, for the love of money is the root of all evil. So yun pong labis na pagmamahal sa kwarta. Ganyan. Hindi po dapat sila ang mag-imbestiga dahil sila'y kabilang sa mga dapat imbestigahan.